darating ay iba ba yun? O yun lang. Sa ibang 7 messengers at 7 men ay magkaiba ba yun? Siguro sa 2%. Oo. Una-una. Okay, Brother Lito, siya kasi topic kasi niya. Shortcutin mo. Wala lang handa kayo ng Battery. dyan dahil hindi ko dala yung kompresyon. Hindi ko alam kasi dahil wala lang yung kompresyon. Sige, mga handa na lang. Ano lang, usap lang ako doon sa ibo kung wala ko lang. Okay lang yun. So yun kung ang tanong ko yung 7 spirit ay 7 men. Iba ba yun doon sa view pa natin ng Brother Frank? 7 messenger, 7 men. Yung pong 7 spirit, sinabutan po, hindi na sinabutan ni Pastor, no, na yung break ko kanina sa 7 spirits, it is a angelic spiritual being. So maliwanag po yun, spiritual being yun. Pero sinabi ko lang sa diagram, being, na yung ang other ay higher po yun sa pagkatala nila attributes of God. So, angelic being po yun. Being yun. Pero yung separate po yun, 7 po sila na kumpleto. Pero yung nasa ibaba po, kasi taas sa kababa, yung nasa baba, 7 rin. Pero angel din po sila, human recipient ng 7 nasa taas. Yung nagbibigay ng mensahe sa kanila eh. Okay. Ibig sabihin, kung yun nga ba ay magkahiwalay. Iba po yung 7 spirits sa taas na angels, iba po yung 7 men sa baba. 7 spirits, 7 thunders, 7 angels, 7 men, 7 earthly messenger. Magkaiba po yun. Hindi po pwedeng yung nasa ibaba ay siya rin yung nasa itaas. At yung nasa itaas, siya rin po yung nasa baba. Hindi po, magka-separate yun eh. Iwalay po talaga sila. Pare. Yung nasa baba, the earthly messenger, that is a logos form in Chopani. Pag sinabi natin Chopani, nagmamalukas na yung word eh. Not the earthly messenger. Chopani yun. Pero yung nasa itaas po, ito yung ginamit ng Diyos sa kanila eh. Amen. Yung 7 angels, 7 spirits. Yung 7 spirits sa akin po kasi, hindi po sila yung Chopani. Hindi po sila, kundi sila ay nagre-represent through Jesus Christ. Sila po yung nakakapit doon sa the 7 spirits na sila yung 7 horns. So, ibig sabihin, ang nire-represent po nila ay si Kristo. Iba po yung pag-Chopani, ang nire-represent mo, Diyos mismo yun, di ba? Hindi ba tayo? So, yun po yun. Ang Chopani, ang application po namin sa Chopani, ang ina-address ng Diyos. Pero pag sa Kristo, Christology, kailangan maliwanag yun. Ang inire-represent po si Kristo. Earthly messenger yan. So, yun po yung aspect. So, atin lang lang review sa yung ating course na kung pwedeng ating palabas yung 7 angels and the 7th one is no more to me. Okay. The 7 angels 7 angels. Okay, have a question. and the 7th look more to me. Yung 7 look 7 look more. to me. The 7th. 7. The 7th look more to me. Ikapito yun. Ay, ikapito. Meron ka nang binanggit, Abraham. Kasi gwapo niya, ibig sabihin sa kanya, ano yun? Talagang mukha niya yun nung bata pa siya. Okay. Huli ko na sabi ko, the last one, look more to me, or the 7th one. Last one. Look Maintindihan din nila. Luke kasi. Hindi ko kasi alam tayo ba yung nila, kaya di ko nila yung Mali lang yung term. Mali. yung the last one, Last one. Ayun, pito. Pero hindi siya. di ko lang mag-sure, the 7th one. He looked more to me than any of the rest of them. Oh, yan. Ang tumas, ito naman yung ngayon, balik ito sila. Dito sila. Tapos ito, ito tumanoon. Yan yung nagtiro sa kanya. Isang angel dyan, isang angel dito, may angel dito, yun. Ito. Meron ko isa to. Ito lahat. Ito lahat to. Tapos, Ito. Rang talaga kurma. Itong nasipin mo man, ito, it look more to me
ibig sabihin ng brand? Ang pagpito doon, yung mismo, ang si Balibanham nasa spirit form niya, spiritual form ni Balibanham. Kaya, kung yung tingnan niya, kung si Balibanham, yung pagpito, ito na diba, ay spiritual din ito. So, nandoon na yung pagpitong ito. Aliwala din naman na iba, dahil nga, flesh naman yung tao, pero ito naman ay humanity or spirit. No? So, our spiritual form, kung sino kung ibang term, ang ating spiritual form. So, ito, yung spiritual na yan, ang sa Balibanham, kapag makita mo yan doon sa eternity, yun ang mukha nila. Okay, so yun na paniniwala ni Brother Fred. So there's lahat niyo, sabi na natin, paniniwala niya yung theophany ng mga messenger ay siya rin pitong espiritu na nangawa. So sabi naman ni Brother Lito, ibang being yun, mga spirits lang o angel yun, iba rin yung katawan. So pagtugtugin nyo na lang yun. Yun na rin yun. Brother Lito, alam mo, Brother Lito, gamitin mo yung mic. Okay, na. Meron lang akong tanong kay Brother dito. Okay. Yung sa kanina, narinig ko, sabi ni Brother dito, isang ano lang yun. Isang series lang, tapos vibrating, naging dito. Tama ba, Brother dito? Ilabas natin yung basis natin dyan. Daniel chapter 12, verse 4. Binabito po yung Daniel 12:4. Chapter 4, isang seryo lang po yung binagit. Sabi nun, that now Daniel shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, so yung time of the end is pertaining in the last days. Okay, so yung time of the end, hindi po paliwanag, hindi sa kanila yun. Sa huling panahon, sa time na kung saan, yung sinabi ni Pastor Rodi, pagbaba ng ikapitong seryo, pinirate yun. Pero wala nakakalam. Doon sa dulo lang ulit, sa ikapitong Efeso, sa pinakita kanina, doon lang din nalimunag ang ikapitong selyo dahil sa nilaman ng anim. Sabi nito, but now then you shut up the words, yung words that is a prophetic, words, the living word of Jesus Christ, hindi nakalagay niya, pero, and the seal the book, yung seal the book na yan po yung prophetic book, which is the book of Revelation. Even to the time there, that many shall run to and fro, and none shall be increased. Okay, yung seal, one singular seal. Ngayon, sinabi dyan isang selyo. Pero, sa time ni Daniel, sa time ni John, yung binigay na yung book of Revelation, doon sa Revelation chapter 10, binanggit yung 7 unders na ang breaking sa Revelation chapter 6, yung selyo na stretch ng 6 hanggang 7. Pero kung tutusin, isang selyo lang yan. Doon sa panahon ni Daniel. Kaya na, ang breaking ito, para i-illustrate ko. Naging church ages. Ang seal po, yung seal, yan po yung form of mystery. Nakita ni Daniel. Hindi na pinakita kay Daniel. Why? Because it is a God's will to the Gentiles. Hindi na sa Jew. Kaya seal yan eh. Walang pakialamang hindi sa umayan ng Diyos sa Savior. Ngayon, ang breaking na malaman ito, kasi hindi Daniel eh. Ang breaking na malaman niya, siya panahon ni John the Beloved. Yung selyo na yan, nahila ng ito. Revelation chapter 6, diba? Yung 6 na selyo, may laman yun. Verse 14, history of the seven church age, yun yun. Yung selyo na yun, Paki-differentiate mo na lang yung sinabi kasi doon, nakita ni Daniel, sabi doon, seal up the book. Okay. Ano ang ating unawa sa salitang seal? Kasi sinelyuhan yung libro. At meron ba tayong unawa dyan na bukod pa sa unawa ng 7 messenger? Kung meron pa, gusto ko rin makita, and then, kung magagawa natin, saling natin kung anong sabi ng Baribanang sa salitang seal. Yun lang ba? Kaya, ang ibig sabihin ng seal is hidden mystery.
Ay. Di ba? Hidden yan eh. Nakatago yan eh. Ngayon, itong selong isang singular seal, it is the hidden mystery. Kailan po yan nabuksan? Revelation, sige, magbigay tayo ng scripture. Nangingi ng scripture, di ba? Pastor sa Revelation chapter 6. Nang mabuksan po itong selyo, ang nagbabas niya, it's the mighty angel of Revelation 1. Yan din po ang 1 Thessalonians 4:16. Okay, shout voice of the archangel and trump. Sabi sa Revelation chapter 6 verse 1, and I saw when the Lamb opened, and one of the seals, plural, diba? And I heard as it were the noise of a thunder, singular. And one of the four beasts saying, come and see. Okay. So Revelation, atras po tayo sa Solomon 5, verse 1. Mas maganda po doon eh. Sa Revelation chapter 5, verse 1, may isang luklukan at pinakaluklok, hawak niya yung libro nun. Na yun yung libro doon sa panahon ni Daniel. Yung book na yun. And I saw the right hand of him that sat on the throne, a book. Itong book na yan, that is prophetic book. Yan ang kaligtasan, nandiyan po ang pangalan ng bride, nandiyan ang kaligtasan. Everything, that's the Lamb's Book of Life. Written broken in hand, the backside sealed with 7 seals. Talagang tinusukan ng 7 selyo yun. Dinak talaga yun. Ngayon, So, ikakat-comment tanong, ano lang, para... ito na yan, ito na lang para may imalang. Kasi ako naman ang tanong, pwede ba natin itali kung ano yung salitang seal sa sinabi ng mensahe? Ito na, tapusin ko muna. Yung talagang sinabi niya about the seal, ano ba, sinabi niya, seal, ano ba ang binigay niyang meaning sa seal? Yun lang naman, tapos okay na. This is the hidden mystery. Nabi ba naman yan eh? Ang seal, Yan ba talaga, hidden mystery? hidden mystery. Meron po tayong quote niya. Kahit sakto lang. May hidden mystery. Pakiano nga ba, Ron? Kanina. Kung ano nga. Pero tutuloy ko muna yung paliwanag ko sa Revelation chapter 5. Kasi wala tayo presentation. Questionin natin sa Chapter 5 verse 1, yung throne, yung nakaupo, hawak niya yung libro, pero yung libro yun, na hindi na siya isang singular thing, nakapitong tatak. Kasi bakit pitong tatak? Pagkuha ng lambs, tinanggal niya isa-isa yun. Okay? So pagtanggal niya isa-isa, yung seal na yun, nag-break yun ng 7. Naging 7 ang breaking ng seal na ito. Revelation chapter verse 2, 5:2. Tingnan niyo po, makita. And I saw the strong angel proclaiming with a loud voice who is worthy. Sino ka dapat magbukas niyan? To open the book and to seal truths thereon. And no one in heaven and earth, neither to look thereon. So, tapos umiyak si John sa verse 4. Pero pagdating ng verse 5, sabi niya, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, that prevailed to open the book and to loose the 7 seals. Ibig sabihin, yung isang selyo na yan, ang humila niyan, hinila yan, hindi unang panahon iglesia na yan. Kapag panahon lang ng Efeso muna, this is Ephesians church 8, isang selyo pa lang yan. Ang problema, may nasundang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim na iglesia, pang-pitong iglesia. Yung panahon ni Pablo, wala naman binabanggit ang pangalawa eh. So itong mystery sa panahon ni Pablo, na si hidden mystery is one singular church. Walang alam si Pablo sa pangalawang iglesia. Okay, so, okay na the deal. No, sabi ko nga, Meron ba tayong unawa na galing sa mensahero kung anong unawa niya sa salitang selyo? may topic na lang natin. So, susunod yan. Kaya hindi, sabi kasi ni Pastor, hindi. So okay lang kung hindi rin naman meron. Okay lang. Okay, next question. Yung... Bibigay nga. Other siguro ito kay Pastor ito. Kasi nakita ko, Yes. yung Daniel, yung Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 is 7 seals. When the Daniel is singular, sabi niya. Singular seal. So my question is, ang seal ba kay Daniel at ang seal na pinabubuksan sa katapusan are two different kinds of seal or two different kinds of books? Okay, so ang tanong, ito ba yung magkaibang libro? Yung sinabi ko po kanina, yung book na naselyohan, singular seal, the time of Daniel, ay hindi po iba dun sa
which is the book of Revelation. Na may say ng ito. Okay? Magkaiba yung prophetic time kasi sa panahon din niya. Kasi sabi ko nga nila, it is God's king to the Gentiles. So, ibig sabihin, yung time kasi ng hinihingi ni Daniel, na makita masilip yan, hindi nila panahon yun eh. So, pareho lang yun. Pareho lang yun. Pareho ka. Pareho na kape. Okay, one more follow-up. Joke na po. Maximum. Tagarin mo na. Tapos, Meron mo kaninang binanggit na Pakibigay Revelation of mo. Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ that was given to John. Now, ang question ko dito, who was that angel that signified the message to John? Who was that angel that signified the message to John? Singular yun. Oh, singular. Okay, yung Revelation 1. Okay. Yung order kasi, yung order na pinanggit ko, bukan ka, the revelation of na yung laman ng selyo, it comes unang sa Diyos. Ibig sabihin ng unang selyo, Diyos yun eh. Nakarago sa kanya kaysa kami. Pero nang ito yung nilibig niya, ibinigay niya kay Kristo. Yan sabi sa verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave. Paliwanag yun. Binigay kay Kristo, ibinigay naman ni Kristo kay dun sa Angel. Oh, and so ito to servants. Yung servants, dito na, ano na eh, plural na. Okay? Ngayon, yung isang singular, they signify by his angel. Servant John. So who is this angel? Sino itong servants? No, ito. Angel, Yung angel. singular. By this angel. Okay. Itong anghel na ito, sa presentation ko, hindi ko naman na-elaborate, ano? Ito yung, kung tawagin namin is, Kristo kami. It is not a literal Jesus Christ. The angels representing Jesus Christ, nire-represent nila yun. Ngayon, yung servants na yun, this is the seventh spirit, which is the seven angels, yung servants na yun. Pag-progress na natin yung angel ito na Singular. Singular. Yun nga, yung angel singular, yun po yung representation. Hindi si Jesus Christ yun kasi, bakit? In glorified body, hindi pwedeng makita ni John si Christ in glorified body. Kasi hindi pa siya glorified body. Ngayon, isang adagdag ko na talata pa so, nakit po natin sa verse 13. Ngayon, nakita ni John, na angel, a huge angel, 1:13 po, 1:3. 1:13 po. Yan. In the midst of the seven candlesticks, so, yung narinig ni John, makatalito ko siya. In the midst of the seven candlesticks, nung umarap siya, nakita niya ang pitong kadilero, yun. Nakita niya yung one like unto the Son of Man. Tignan niyo ang pagkakasabi yun. One like. Hindi sinabi siya mismo yun. So, lumalabas yung angel na yun, it's not direct Jesus Christ na appear mismo kay John. Ito ay anghel na nagre-represent naman kay Kristo in Kristo kami. Sabihin, Kristo kami representing Jesus Christ. Representation naman ni Kristo yun. Pero anghel yun ang Panginoon. yung panyang Christ. Okay, so parang theophany manifestation. Si Kristo, pwede tawagin theophany of God dahil he represents God. Yung mighty angel, yun ang bagay tawagan ng Christophany. Hindi, yung mighty angel, hindi yung theophany. Christophany, kasi that mighty angel is representing Jesus Christ. Yung mighty angel, kaparalo niya si Jesus Christ, representing Jesus Christ. Yung seven men, yung tamang term na namit ni Juan is angelophany. I'm gonna show you why. Sinuko yun ni Kristo kay Juan. Pero, sabi nga ni President, sabi ba lang? Angelophany, messenger, it looks like a messenger, it looks like one of the seven men. Di ba, tutunan ni Juan yun? Revelation chapter 16, pwede natin tignan. Sorry, Revelation chapter 22, verse 16. 22:9. 22:9. Luluhuran ni Juan yun eh. Sabi ng angel, huwag mo kong luhuran, I am your fellow servant. Ang fellow servant ay katulad ng
7 men, kung paano, nakita ni Carl namin yung itsura niya nung bata pa, nakita rin ni Juan, akala niya, si Cristo, Christophany or Theophany. Hindi. It's an Angelophany. I'm gonna show you why. Bukod yan, ha? Bukod yan. See thou doest not, I and thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the sayings of this book. Ngayon, let's open to Revelation chapter 21, verse 9. 21 verse 9. Eh, mapakita kayo dito, Angelophany, one of the 7 angels. Imagine may pelikula. Lumabas yung artista sa pelikula at lumapit ka dyan. Yes, nandun tayo sa siningan, biglang lumabas sa TV, mula sa telon, kinausap kayo. Gano'n ang itsura ng vision ni Juan. And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials. Tapos pala ni Juan, palabas na. Kaya, ingat sa mga tungkol sa spiritual. Kung hindi guided ng Diyos. One of the 7 angels who had the 7 vials spoke the 7 last plagues and talked with me. So, galing sa telon, telon niya. Sa vision niya, tapos pumausap sa kanya, isa sa mga nagbuhos ng vials. Wala natin, kung tayo sa rin ng So, it is an image, it's a futuristic vision. Pero yung mga palabas na yan, lumapit yung isa sa mga, yung players nun. Then, I will come here, I will show you the bride, the last wife. So one of the 7 angels at nagpakita. Yung ginagawa niya, I will show you the bride, the last wife. Yun yung dapat yung ginagawa natin. Yan yung ginawa ng 7 men when they brought the message of the ark in every church age. Ganyan din dapat natin gawin as angels po siya. Ang napakita sa tao. You know, another verse, bago no? 17:1. 1. So, pakita ko lang yung term doon sa tinanong na ano. I have sent an angel, I have sent and signified my angel to you, my servant John. 17:1. And there came one of the 7 angels, article that, which had the 7 vials, and talked with me. Tapos na pala yung nakaloon yung puso ng virus. Saying, come hither, I will show thee the judgment of the great war, which is the one many war. So, 21, I will show you the bride, the last wife. I will show you the great war. Pero hindi mo show, isa sa mga 7 angels. So, di ba 7 men? So, tamang term is, ito, Angelophany. Nakita ni Barbaras, Angelophany. Ang dagdagan mo na yung very stout ang kapito. Because the mighty angel manifested through one of the 7 angels. But yet counted out by 7 angel thunders after their voices. So, yung isa doon na nangusap kay Barbaras, yung nagpapakita niya, yan yung naging very stout. Okay. Okay. So yung angel ngayon, na sinasabing spouse, at saka yung niluhuran ni Jan, isa? Angelophany. Okay. Malam sa If the Angelophany were Jan well down, na niluhuran ni Jan, yung ba ay Angelophany or Theophany ng 7th angel o 7th na messenger angel? Kaya na sinabi ko, maganda na correct yung term natin. Pag hindi siya nag-represent sa Diyos, hindi siya pwede tawagin Theophany. Pag hindi siya nag-represent ito si Christmas, Wala ko sa litannya ninyo, hindi naman atin. Angelophany or Theophany, later na, sinasabi ko na, preferred term. Ano ba ang binamanifest niya? Kung one of the 7 angels, that is what I call Angelophany. At parang I made a mistake kanina, when I said, isa lang. Minsan may sumahalili doon, di ba ito yan? Merong isa doon, kumaharap tapos na niya kausap yung ibang kakausap sa kanya. Meron ganun. So hindi lang isa. Pero among the 7 yun, nagpapakilagawa. Thank you. Okay, so linawin natin yung sagot. Pagka nag-represent sa Diyos, Theophany. Ang represent naman kay angel, Angelophany. Yung kay Theophany, Pag nag-represent kay Cristo, Christophany. yung tao, yung ating Theophany na kayo. Yun nga yung Angelophany. Tapos sana natin. Wala sa yung Theophany.
Kasi, sinasabi ko theophany na to, dahil sa entire message, no? Pag tinawag na theophany na to, reflect sa tawag sa namin. Yun, sir, detalye lang ko kaya, logos ng Diyos yun, kung ano yung magiging katawan namin kung sa bago tayo. Ngayon, ang tawag ng karamihan dyan, theophany, with right understanding, siguro because God will manifest His power eventually pag nag-resurrect, pwede. Pero, as pag, I will not deny the term because God will manifest His power there. Yes, amen. But we're talking about angel of belief. Pag nag-share ka, i-share ka. Mayroon message of this is yung message mo sa akin. Right, amen. Alam mo gumagawa ng angel na ganyan? That is called the angel of belief. You don't claim to be representing Christ or God. When you say theophany mo sa Bible, kausapin mo sa science God. Yan theophany. Pero mayroong angel, hindi mo sabihin angel. Worship God. Yan angel of belief. Amen. Minsan may purple Christophany, nakasaan the son of like the son of the village na kasi Okay, good. May tanong ka ulit? Sagot ba yan? Nakangawit na ako, pre. Question. Okay, sige. Madali kasi sabihin yan. Nakangawit na ako. Madali kasi sabihin yan. Okay. Ang propita na gumagamit ng term ng theophany at yan din ay hindi din siya nakaroon noon. Yung din ay term na nakuha niya sa mga theologian. No? Na magiging si Adam. Ang Adam, sinabi ko ng Michelle, it was Adam, theophany. So huwag mo naman sabihin niyo na hindi Diyos si Adam. Kaya tawag yung theophany, the form that is being formed by God. So, siya ay inaanyuhan at yung spiritual na ang Diyos, ang nagkakatawag yung theophany. So, tingnan mo sa mensahe. Pero hindi mo pa rin sa mensahe o ano, hindi mo pa rin sa mensahe o ano ba yan. Pero, ito ay, kung kita at mga sunod dyan kung gamit ito, tayo yung nila. Pero ito yun, kung hindi masama kay Barbara ng gumamit ng term theophany, hindi ka naman sinala yung term kanina na yung katawan sa langit for shadow sa future glorified body, eh, tawagin yung theophany. Because of the power of God, hindi mo sa Diyos para maganda yung katawan nga. Oo nga, pero wala pa sarili. Hindi, ang gusto ko sabihin ganito, hindi masama gumamit ng term, kasi hindi naman sinasama ng propeta gumamit ng term. Ginawa naman yung term sa mga scholars eh. Okay lang, sarili mo yun. Hindi tayo ng term. Sarili mong term yun. Hindi nga masama. Ano ko sabihin? Wala na sinabi, masama gumamit ng term pag hindi ko ginamit, di ba? Yung gusto ko lang maging accurate yung statement natin pag gumamit ng term. Yung, bigyan pa halimbawa ng Christophany, di ba sa Daniel chapter 12, mayroon yung Son of Man, lifted up is to heaven? Sumali ko kasi Daniel chapter 12. Mapakita ko lang kayo kaihan. Sino ba yung Diyos na tinutukoy, di ba? Daniel chapter 12, verse 8, o verse 5. So, kawit ko sa Revelation chapter 10, he lifted up his hand to heaven. Daniel 12, 5. Ayan, Daniel 12, and I looked and behold, there said two other two. One side, one side of the river, the other side. And one said to the man, verse 6, si Kristo to. Pero si Kristo nun, it's a foreshadowing pa sa Revelation 10. This is advanced Christophany. One said to the man clothed in linen, features upon the waters of the earth, how long would shall the wonder, and of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river. He held up his right hand and lifted up and unto heaven, and swear by him that liveth forever and ever. Ito ay nasa Revelation chapter 10. Sa Revelation chapter 10, mighty angel representing Christ. Bakit Christophany, hindi theophany? Meron pa siyang tinatawag na Diyos. Meron pa siyang sineswear na liveth forever and ever. Kaya, ang tamang tanong sa kanya, hindi Teo, hindi Kristo, nag-foreshadow siya sa pagiging mediator ni Kristo. Dahil meron pa siyang tinatawag na Diyos, hindi mediator yan. So yung part na yan, katulad ng Revelation chapter 10, yung angkot na term, Kristo is anointed of God. Okay, Son of God. Okay, pagbigyan na lang natin siya, Brad, sa ating so, para sa kanya naman yun, pagkakala natin siya kawal. Okay, another question. Okay, theophany, okay. Start dyan. Okay lang. Wala na, hindi pa nga okay. Yes. Ano? Okay. Iba naman ang tanong. Sige ba? Pagbigyan naman natin yung iba. Okay. Bakit siya si Brother Francis? Naiintindihan ko siya eh. Kahit hindi siya ako tinuruan. Gumagamit siya ng ganong termino, kanya kasi clear and concise.
Kasi nag-usapang kasi yung divinity. No? Yung divinity ng Christ. Kaya binadala natin, minsan hindi natin ginagamit yung Christology. Ginadala natin lang direct sa theology. Dahil sa divinity. Yun yun. Amen. Okay. Ayun na. Oh, Kristo. Kung ang angel pa rin, kung Abraham, ang kanyang physical body ay ang itawag mo ay angel pa rin, sa iyo lang din yun. Wala namang ayaw dyan na gusto mo yun eh. Gusto mo yun eh. Pero ang propeta kasi, noong sinabi ng propeta, hindi naman yan sa posisyon na doon eh, na ang first na form ni Adam, that was Adam's theophany. Ewan kung sabihin na God yun eh, hindi naman God, tao yun si Adam. So, si Abraham, ang kanyang spiritual being, ay ang tawag ay theophany. Ang propeta ang gumagamit niya, at ang doctors of divinity ang gumagamit niya. Ano ba ang ranggo na naabot ninyo? Na upang labangan mo natin yan? Ano lang, mabilis. Okay na? So, Mabilis. Sagot? Sagot lang, mabilis lang. Okay na yun, bro. Brother Francis. Nasabi na that will give the rapture event. Now, my question is the second man that will give rapture event is the teaching of the office of God in these last days, or Brother Jackson alone? The rapture and faith by the seven men. Di ba? Nabasa niya yan sa churches, sabi ng propeta, bawat star messenger binabalik tayo sa Biblia. Nabasa niya? Binabalik tayo, mayroong revival daw about age. Kasi lumalayo sila sa Word of God eh. Correct na pa, Brother Jackson. Brother Jackson. Kaninong teaching, way of teaching, Or from yours? Okay, ganito. Yung taliwanag. Sinasabi ko na nga eh. Nabasa ko na eh. Okay? So, pero hindi ko nila si Bart Jackson, meron din yan. Okay? Hindi ko na maalala yun eh. Basta sinasabi ko na lang yung sagot ko, okay? Sabi na mga kapeta, bawat star messenger ay binabalik tayo sa revival, sa pabalik sa word of word. React sa word. So, yun yung kaya nagdadala ng absolute faith in Cairo. Every messenger of the hour is the trial para sa mga tao sa panahon namin. They will walk in the light. Yung ayaw mag-walk in the light, mag-iwas darkness, wala silang tingin. Yung susunod kung sa progressive message of God, na sent by God na yan, ay self-reachanyado sila. Not by the specific set of doctrine, but because how they acted, paano sila nag-react sa word of the hour na binigay during their life. Okay, so si Jackson nag-react sa message of the hour. Tanong niya kasi, ano ba ang participation ni Jackson? Ano mo kung paliwanag pa ni Jackson yan? Paliwanag pa ni Berber? Hindi ko nabasa kay Berber Jackson yung paliwanag na yan. Okay. Kay Berber ang kinot ko, so yun na rin yun. Ako sa lang yung quotation ko sa amin ako. Okay, yung sinabi ko, madali pa na makita, pwede pa rin magyakot sa gagawin natin page. Dito matagalan. Okay. Okay na daw, Okay na. Okay, so wala na ang tanong. Okay. So mag-iba na tayo direct to the issue. Okay, alisin na natin yung mga... Okay. May tanong mo, sige, bigyan natin ng one last chance. Clarification. Yung seven angels po ba ay maaaring yung seven spirit? May tanong ka rin ito? Ay, po ito. Coach po na ibinigay niyo po kanina sa sakot sa 1 verse 8 of Psalm 7 angels and Psalm 7 messengers. Okay. So, ibilang, saan po ba yung pastor? Bali, yung seven spirit na yun, na revelation